we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Lalaking nagbabalyo nin tinampo sa Pamplona, Camarines Sur, gadan matapos ma-hit and run. Mantang tulong persona, iriduman sa duwang magkasuhay pang aksidente sa tinampo sa probinsya nin Camarines Sur. Si Jessica Kalinog nakatutok. Tulos na binawian in buhay ang sarong 49 anyos na lalaki sa barangay San Ramon, Pamplona. Kan mabudalan ini kan dai pa na-identifikar na luladan, mantang nagbabalyo nin tinampo. Basado sa istorya kan mga nakahiling. Nakahigda na subuot sa tinampo ang biktima kan maagihan pa ini kan sarong nag-overtake na lunadan. Padagos pang pigsususog kan Pamplona PNP an imbueltong mga lunadan asin driver. Desidido man subuot na magsaangat nin kaso ang pamilya kan biktima. Sa Banwaan in Pili, sarong motorsiklo na paliko kuta na sa DepEd Camarines Sur Division Office ang aksidenteng nabangga kan kasunodan na dump truck. Naguyod pa nin pirang metro parayo ang motorsiklo. Nakaapon ang driver kaini, mantang ang backride. Pumina irarom sa truck. Parehong irido ang lunad kan motorsiklo na tulos man idinalagan sa ospital. Irido man ang sarong 19 anyos na lalaki kan makabangga sa nakauntok na pampasaherong bus sa may barangay Pinit, Ocampo, Camarines Sur. Susug sa investigasyon kan Ocampo Municipal Police Station, nakaturog ang motorista mantang nagmamaneho. Si magurang na lalaki, nag-interview man po ako sa iya, biti po sa magurang, po na ipaistoryahan na po niya. Nag-amin po na yung aki po niya yung bigla daw po ma'am na napaidlit po ma'am ta hirot po ma'am pala din sa pag-review para po siguro po sa maabot sa exam. Kulog kan likod ang pigmamati kan motorista huli sa pagkakabangga kaini. Nagkauyo naman ang mga embweltong lado na iagi na sana sa areglo ang insidente. Liwat man na nagpapatanid ang mga otoridad sa mga motorista. Na kung nakakamati nin pirot o mayo sa wisyo na magmaneho, daay na magpirit, nganing makalikay man sa aksidente. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Presyo kan karne sa Naga City naglangkaw makalihis ang holiday season huli sa paglangkaw man kan pigbabayadan sa slaughterhouse. Mantang presyo kan mga sira nagbaba huli sa kadakul ngunya na naggaabot na supply. Uyan report ni Don Jimenez. Kasabay kan wala tuong mga handaan durante ka nakaaging holiday season. Indiman ang karne asin ang mga sira. Alagad makalihis ang kasiributan. Nanotaran ang paghiro sa presyo kan karne sa Naga City People's Mall. Naglangkaw kaya ang presyo kaininin haros 10 pesos per kilo. Kung dati nasa 280 to 290 pesos sana ang presyo kaini, ngunya nagkakawat na ini sa 290 to 300 pesos. Posibilidad ng pagtaas ng presyo ng karne kasi sa yung batan sa slaughterhouse nagtaas din. Katulad nito, yung 68 pesos, ang ano niyan dati 68 lang din yan, ngayon 136 na. Yung may additional sa pasilang carcass splitting fee na 20 pesos. Yung ibang services nagtaas din. Kung ang presyo kan karne naglangkaw, haros 40 to 100 pesos man ang ibinagsak kan presyo kan kada kilo kan mga sira. Pira sa mga sira na dakulaan ibinaba sa presyo, iyo ang galunggong o sibubog, tulingan, buraw, asin bisugo na dating 300 pesos per kilo alagad ngunya nasa 200 pesos na sana. Sigun sa mga paratienda, mas dakol na supply kaya nagaabot sa inda sa ngunyan, kaya nagpuon naman na magbagsak ang presyo kan mga ini. Pag maraming supply, mababa. Pag konti, mataas. Laoman man subuot ang paglangkaw pa kan presyo kan karne sa mga masunod na bulan, mantang da ipasyerto kung magiging stable na ang presyo kan mga sira, hulitan nakadepende ini sa sitwasyon kan panahon. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia.
Pagbaba kan level kan tubig sa spring sources kan MNWD, nanotaran na sa nakalihis na 4 na bulan kan taong 2023. MNWD madugang nin sources siring kan pumping stations, tanganing daing gayong mamatian kan mga konsumidor ang epekto kan El Nino. Ini asin iba pang detalye aramon sa report ni Chris Novello. Nanutaran kan Metropolitan Naga Water District o MNWD ang pababapakan water production sa spring sources kaini sa Mount Isarog. 30% kaya kan water source kan MNWD ang gikan sa Mount Isarog. Alagad haros 20% subot ang binabakan water production kaini. Nahandal man ang opisina na tibaad mas mababapaan water production in kaso mamatayan na ang epekto kan El Nino ngunya na taon. September, October, November, December, in the last 4 months of last year, nagbababa na siya. Sabihon, may possibility na for the next 6 months, mababa pa yan. Posible subot na magresulta ini sa maluyang bulos din tubig sa 4 na banuan na sensorong syudad na sakop kan opisina. Mas haraning sa Mount Isarog, mas halangkaw ang yield or kung sa mas halangkaw ang probability na mas halangkaw man so quality and quantity kan tubig na makukuha. Kaya parte kan pigigibong pag-andam kan opisina ang pagdagdag din sources o pumping stations. Susugod man kaini ang mga leakage sa tubo, kasabayan pangapunan sa mga konsumidor na magtipid sa paggamit din tubig. Nakabantay man ang Bicol River Basin Flood Control Forecasting and Warning Center kan Pag-asa sa piglalaom ang pagbaba sa level kan tubig sa Bicol River. Alagad sa ngunyan, normal pa man ang rainfall as in water level sa rehiyon, darakan mga pag-uuran. Mababa po, pero sa mga nakaging experience sa Bicol, lalo na sa Bicol River Basin, dahil man siya itong talagang nag-drought talaga o kaya nawaraan talaga siya ng tubig. Enot naman na pig-aktibar ni President Bongbong Marcos ang sarong task force na matutok sa posibleng epekto kan El Nino sa tubig, agrikultura, enerhiya, salud as in public safety. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Pasintabi po mga kapuso sa baretang ini, dagmang ng mga langaw na subuot gikan sa haraning poultry farm na nakakaabot sa sarong village sa Pili Camarines Sur, pero wisyo subuot ang dara sa mga residente. Mga lakdang tanganing maibitaran ang langaw, pigsasagibo naman subuot kan manukan. Ang detalye aramon ta sa pagtutok live ni Jessica Calino. Jessica? Kate, ventilated type o nakasarado ang kulunganin mga manok sa sarong poultry farm sa barangay Tagbong Pili. Alagad po yung harvest season, sigun sa mga residente ang mga langaw sa poultry farm nakakaabot naman sa saindang mga residensya. Tulong fly trap sa laog kan unit ni Manuel ang napano na nin langaw kan nakaaging semana. May nagkapirama na buwelo sa nang nakakalayog-layog sa saindang residensya. Kada ikatulong bulan subuot ini kun mangyari. Asin haros nagahaloy nin sarong bulan, ang dagmang langaw. Sobrang lala na sobrang pag naglalakad ka, nararamdaman mo yung pag-alis nila. Nakikita mo, ang dami talaga. Parang may once na pumatay kami more than 200 yung langaw. For 2 hours lang yun. Pareho man kaini ang sentimiento kana sa 60 homeowners sa village. Enot naman na nagpaabot nin report dapit sa saindang sitwasyon ang developer kaini. Ang pigtutukdong pigikanan kan mga langaw, iyo ang poultry farm sa barangay na tuyong harvest season, saka man subuot naglalakop ang langaw pasiring sa mga residensya. Na dapat siguro magsunod man so tagsadiri kang poultry kasi ang aram ko kaya po is nasa tunnel bed sinda. So usually kaya baga po pag araw kaya mag-tunnel bed ka is bako man nakokontrol ninda ang mga langaw. Siguro binuksan ninda. Kaya nagrulowasan sa mga langon. Depensaman kan may sadiri kan poultry farm. Nag-exercise kami ng pag-spray, yung may ipot, ini-spray namin ng larva stop, yung pumapatay doon sa mga pulod para ma-minimize. At the same time, meron pa kang ginagamit na spray sa langaw, yung mga adult fly. Kung meron nakapasok, i-spray natin. May net kami na nakakover doon sa buong poultry para hindi lumabas. Kung may langaw man, hindi lumabas. Dugang pakaini, dapat man subuot na hilingon kan mga residente ang iba pang nakakakontribuer sa pagkakaigwanin langaw sa saindang lugar. Panahon, mula noong October, maulan. Tapos basa ang lupa. Pagkatapos doon sa kalsada, may nagtatapon ng basura, lalo na doon sa may likod ng nila sa bangin. Doon tinatapon. Naipaabot naman kan barangay Tagbong sa LGU Pili ang dapit sa reklamong ini.
Nakatalaan man subuot sinda na mag-spray liwat nin insecticide sa apektadong porsyon kan barangay, mantang pigahalat an simbag kan Menro. Ang Samuya, pirming nagmumonitor, kaya pigahalat mi ang aksyon kang Menro. Kasi ang may expertise sa mga bagay na yan. Ma-inspection sinda, matao sinda ning preventive measures kung ano ang dapat libuhon kang poultry owner. Pigbisita naman subuot kan Menro Pili an poultry farm asin ang nagrereklamong homeowners. Maulay pa man an Menro, RHU asin sanidad para sa mitigating solution na masimbag sa problema sa langaw. Sa initial na inspeksyon, Kate, naginibo kan Menro Pili. Subot sa indang mga rekomendasyon na pwedeng gibuhon, iyon pagbugtak nin screen na curtain type duman sa poultry farm. Tanganing day naman basta makaluwas. An mga langaw kung igwaman. Sa otro semana, nakatalaan man o mapaapod man nin technical conference an Menro Pili kaibanan ng RHU asin sanidad, pati inaan na may sadiri kan poultry farm asin representatives kan mga imbuelto o mga apektadong residente, tanganing pag-ulayan man, Kate, itong mga iba pang pwedeng long-term solutions na sa indang gigibuhon, tanganing masolusyonan naman asin masimbagan ang paurutrong problema sa dagmang langaw na nakakaabot sa mga residensya. Kate? Alright, Jos Mabalos, Jessica. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Halangkaw na presyo kan bagas sa merkado piga antisiparan na mamantinir sa mga masunod na bulan. Sitwasyon na ini bentahe subuot sa mga paraoma, alagad magabatman para sa mga nagtitinda nin bagas. Uyan report. 53 pesos kada kilo ang presyo kan regular rice. Nasa 60 pesos man ang pinakamagayon na klase nin bagas sa tindahan na ini nin Dananay Mineta sa Pili Public Market. Alagad sa mga masunod na semana o bulan, sa indang piga antisiparan na haros gabos na klase nin bagas, nasa 60 pesos na ang presyo. Lean season na kaya ini o panahon na tapos na ang aranihan nin paroy, kaya dikit naman ang namumuli nung bagas. Magabat, syempre dakula ang kapital. So pag medyo ababa ang kapital, di dakula ang mababakal mo. Mahal mo yan ang bagas, dikit man ang mababakal mo. Pero advantage pa din po siya. Sa negosyante, medyo mararay pang kadikit. Pero sa mga parabakal, irakman. Ngunyan pa sana, mahal na ang kilo kan bagas. Si Nanay Salve, 2 kilo na sananin bagas ang maipupuli sa iyang pamilya ngunyan na aldaw. Paano pa daw kung magmahal pa ini, lalo na sa mga masunod na semana? Masakit. Mabakal nga kami, ma'am, 2 sana. 2 mo lang yan sapna. Matinda kami, tapos mabakal bagas. Ang nababakal, iyo sana yan, dikit. Alangan man kami magparkakang kang kamote. An halangkaw na presyo kan bagas, katampad an halangkaw man na presyo nin paroy. Bentahe para sa mga paraoma, arog ni Tatay Meliton. Nakabintay lang talaga nangungumata. Dahil na nagtutungod ng bagas. Dawa magtaas ang bigas. Okay lang sa amin na paraoma. Pagka para paon, dahil man kami na sasakitan sa pagtungod. Bulanin Marso pa ang piga-antisiparan na sunod na harvest season kung sa inyaon man ang posibilidad na magbaba dawa pa paano ang presyo kan bagas. Magkakaiba man ang epekto sa mga paraoma, para tsyenda asin para bakal, para reho man ang hagad ninda na sana pag-adalanin marhay kan gobyerno kung paano magkakaigunin balanse sa sektor kan agrikultura na maghiro man ang presyo kan bagas o paroy, dae man labing madadanyaran ang imbueltong mga sektor. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pirang transport group sa Camarines Norte nanindugan na dai talaga sinda mapa-consolidate. Mantang tabang kan gobyerno probinsyal, hagad kan mga inian kasong dagos ng haliun sa mga tinampo ang mga traditional jeep. Uya ang report ni Rosie Nieva. Sa ibong kan pangapudan kang gobyerno sa mga transport group na magpa-consolidate na para sa PUV Modernization Program antes matapos ang presenteng bulan, padagos man ang pagmatagas kang tatadang 10% kan transport sector sa probinsya ng Camarines Norte, asin nanindugan na di magpapa-consolidate.
Sigun sa DAIT Santa Elena Operator and Drivers Association, malinaw na kung magpa-consolidate ang operator, otomatiko naman na mawawaraan sa indang prangkisa. Problema pa ang labi 20,000 pesos na membership fee na pigahagad kan kooperatiba. Kaya sila bumigay ng until January 31 para hindi sila mapahiya dun sa mga kaibigan nating media kasi tinatanong sila at sinabihan sila na siguraduhin na hindi magkakaroon tayo ng transport crisis ngayon pagpasok ng taon. Pakiulay man kanibang mga driver, kung talagang dain na mapupugulan ang jeepney modernization program, sana daisinda pagbiglaon asin pag-adalan kung angay ang pigtutulod na modernisasyon sa probinsya. May kasabihan tayo na if you cannot stop them, join them. Ang inaano namin dyan, hindi na sila mapigil sa kanilang planong modernization, is i-deeper muna, bigyan kami ng ample time. Hagad man kan mga ini ang tabang kan provincial government in kasong dagos na sindang pahalion sa mga tinampo. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Pigtutok dong sospek sa Bandoho Slay case sa Naga City kanakaaging taon, pigserbiran nin warrant of arrest alagad sa kasong theft. Pamilya Bandoho laom na daina ibasura kan piskalya an isinumitir na motion for reconsideration. Si Chris Novello nakatutok. Makaliis ibasura kan piskalya ang kasong robbery with homicide as inibaba sa kasong theft na pigsunad kontra sa pigtutukdong sospek sa panggagadan sa daragang si Rosel Bandoho. Pigsirbina kan kapulisan ang mandamento de aresto sa sospek para sa nasabing kaso. Yung warrant of alis na inform ako the other day yung sa theft niya na kaso. So nai-serve na po sa kanya dahil siya po ay nasa police station 3 lang. So nai-serve na po yung warrant niya. Sa ibong kan pagsirbinakan warrant of arrest, na ibang giraray nagiging panadag asin nakukontento ang pamilya Bandoho. Igwa kayang pigre-rekomendang piyansa para sa kasong theft na nagkakantidad din 6,000 pesos. Na-i-file naman kan task force asin pamilya Bandoho ang motion for reconsideration para sa kasong robbery with homicide. Sana po talaga, ining pig-filing case na inaman ma-dismiss ini. Yun naman lang po ang talagang matawa na ng hustisya ng aki ko. Kung babalikan, makalis parameters na makalibre ang suspect sa kasong may koneksyon sa panggagadan kay Bandoho. Naaresto garain sa kasong may koneksyon sa illegal na droga, alagad mantang nasa loob kan kulungan, nag-inom inining kemikal, as idinilagan sa ospital kung sa nakadulag alagad liwat na naibalik sa kulungan. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Sarong lalaki na residente kan Barangay del Socorro, Minalaba, Camarines Sur, ang subuot nagpaputok nin badil pasado alas 12 nin matanga kan Enero 2. Sarong concerned citizen ang nagpaabot kan impormasyon sa epatura kan Minalabak Municipal Police Station. Nakainom subuot ang sospek kan mangyari ang insidente asin bigla na sanang nagpaputok nin badil sa direksyon kan 24 anyos na biktima. Makalis ang insidente tulos man ining nagdulag asin padagos pang pigahanap ngunyan kan mga otoridad. Mantang ang ginamit kainin at kalibre 38 badil na i-turn over naman sa kapulisan. Maabot sa 120 ang benepisyaryo kan feeding program kan sarong non-government organization sa Naga City. Pigkondusir ang aktibidad sa Naga City General Hospital kung sa tamang-tama sa mauran na panahon ang sopas na ipinanao sa mga outpatient na nagpapakonsulta sa nasambitan ng ospital. Mawut kaya kan mga ini na dai na maggastos pa sa pagkakan ang mga nagpasiring na pasyente. Advokasya asin saro sa mga katuyuhan kan grupo na matuldukan asin malabanan ang malnutrisyon asin pagkagutom. Apwera sa Naga City, nagkaigwa naman nin iba pang outreach program ang grupo sa iba pang lugar sa Bicol Region. Everybody's grateful. Everybody's with a smile. Many of them thank us, and they always are so grateful because many of them, at this moment, they haven't had anything to eat. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
11 million pesos na kantidad din mga substandard na produkto na kumpiskar kan DTI sa Kabikolan kan 2023. Kawaran nin PS markings kan mga produkto, problema sa price tag asin accreditation. Iyo ang mga bayolasyon kan nasa 69 imbueltong establishmento. Tutukan sa report ni Jessica Calinog. Nasa Regional Center kan Department of Trade and Industry Bicol ang nasa 1.9 billion pesos na kantidad din mga produkto na nakumpiskar kan ahensya kan bilog na taong 2023. Hali ini sa 69 mga establishmento sa bilog na Bicol Region. Construction material, siring kan mga tubo, tiles asin inidoro, napigko konsiderar na substandard o mayo nin PS mark ang mga nakumpiskar. Kadaklan sa mga inihali sa probinsya nin Catanduanes, kabali na ang substandard na mga paputok na nasa kustodiya ngunyan kan PNP. Mas dakol man subuot ang kantidad kan confiscated items na ini kumparar kan 2022. Gustong sabihin, dahil sinag-agi sa sa tamang proseso, dahil nag-agi sa testing, napigukundukta kan sa tuyang opisina. Kaya nga naging substandard siya. That means dahil siya nag-follow duman sa required standards under the Philippine National Standards. Apwera sa mayong PS mark, igwaman nin mga produktong may bayolasyon sa price tag asin accreditation. Nakatalaan na rauton ang confiscated items sa bulan nin Marso, makalihis mag-agi sa magkakanigong proseso. Sigun sa DTI, pwedeng mag-abot sa pagpapasarado kan sarong establishmento kung ini may paurutrong bayolasyon. Alagad pigtatawan man in due process ang mga imbueltong negosyo. Yaon man kaya ang posibilidad na biktima man ang mga ini kan mga manufacturer na dai nagsusunod sa ley. Primero, dapat mag-attend sila kan mga pigkukonduktang seminar kan DTI para maraman nila kung ano itong mga standards na dapat sunodon, mga marks or mga licenses na dapat igwa itong sa ilang mga produkto. Importante man subuot na ang mga konsumidor mismo rigmat sa pagrikisa kung ang pigbabakal nindang mga produkto, igwanin product markings o kung imported, ICC sticker. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Calinog, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, magiging magayon ang panahon sa dakulang parte kan nasyon apwera sa pirang lugar. Huli iyan sa amihan, easterlies asin localized thunderstorms. Basado sa datos kan Metro Weather, may tsansa nin pag-uuran sa Camarines Provinces, Catanduanes, Albay, Sorsogon asin Masbate. May warak-warak man na pag-uuran sa iba pang parte kan nasyon, kaya magtinir kitang andam mga kapuso. 15 Martires kan Bicol pigkomemorar sa Naga City. Mga lokal na heroe siring kan 15 Martir kan Bicol dapat subuot na iurgulyo siring kan iba pang heroe kan nasyon. Uyan istorya ni Chris Novello. Pigkomemorar kasuod mainera 4 ang heroismo kan 15 Bicolanong martir na mas bistados apod na 15 Martires. Ini ang mga martir na siring kan pirang heroik ang nasyon. Naginmitsa ka nasyonalismo asin revolusyon kontra sa mga Espanyol, pirang siglo na ang nakakaagi. Sa mismong Plaza 15 Martires ginibo ang halipot na programa, siring kan pag-atang ng mga burak asin 21 gun salute. That great a sacrifice, we wish to be cherished and valued as the foundation upon which we now build a better Philippines for the Filipinos. A quest for which they have chosen to lay down their very lives. Susog sa sarong historya, mga prominenteng tao asin may mga papel sa Manila na lugar sa rehiyon ang 15 Martires. May mga mayor po, may pharmacist, may mga businessman na sinda po kumbaga na laog din sinda duman sa kontrobersya na nadudahan sinda na sinda po ba ang nag-lead kang posibleng revolusyon digdi sa Kabikolan. Pira sa mga barangay sa Naga City ang ipinangaran sa mga 15 Martires, siring kan Barangay Abella na ipinangaran sa mag-ama na sina Manuel asin Domingo Abella, asin Barangay Lerma na ipinangaran man kay Florencio Lerma na sarong para surat ng mga drama asin komedya. Kay baran si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia.
Instant celebrity sa saindang barangay ang 26 anyos na si Albert Colambo kan barangay Kasugad, Bula, Camarines Sur. Kanan sa iyang litrato kargaan nasa 7 kilong dakulang burirawan o giant mottled eel na kuaan atensyon kan netizens. Dakop kan sa iyang pinsan sa Balaogan River ang dakulang igat. Binakal subuot ini ni Albert para iregalo sa sayang tiyuon na nasa Fort Bonifacio. Kung sa merkado 500 pesos per kilo ang siring nakadakula na igat, ini nabakal ni Albert nin 200 pesos sana ang kada kilo. Nabanga ni Albert sa 44 pidaso ang dakulang burirawan. 8 pidaso kaini ang sa indang pinaksiw, mantang antada pigtagaman na para sa iyang tiyuon. Sigun sa BFAR Bicol, pwedeng magdakula nin hasta 16 kilos ang giant mottled eel. Salbado man ining kakanon, tamalinig ang water quality kan sa indang natural habitat. Panregalo ko po ito duman sa tito kong sundalo. Padara ko duman sa Fort Bonifacio. Tigbuno ko na, tig-slice ko na po ito. Tapos ready to ship na. Yasi Pressman pig-celebrar ang New Year sa Vietnam kay banan ang sa iyang special someone. Mantang bagong revenge series na Makiling, madadala na poon sa Lunes, January 8 sa GMA Afternoon Prime. Uyan report ni Don Jimenez. Pos muna sa mga maaksyong ganap si Black Rider cast Yasi Pressman kan magselebrar ini kan sa iyang New Year kaibanan ng sa iyang special someone na si Camarines Sur Governor Luigi Villafuerte. Pigheras kan aktres ang pirang ladawan niya sa Vietnam asin ang huring picture iyo ang sweet portrait ninda kan gobernador. Sa iyang caption, sinabi ni Yasi na naging makatakot alagad maugma ang roller coaster ride na taong 2023 para sa iya. Excited man subo siya sa mga mangyayari for 2024. Ang tabayanan si Yasi sa iyang pagganap kumubane sa Black Rider tuyong 8 p.m. sa GMA Telebabad. Good morning, Maria Makiling! Bagong taon, bagong pasabog sa hapon. Puun sa Lunes, January 8, madadala na sa GMA Afternoon Prime ang revenge series na Makiling. Tampok digdi si sultry leading lady El Villanueva asin sparkle debonair Derek Monasterio. Maikot ang istorya kay Amira na uurihan alagad mabangon liwat nganing magunoan sa iyang pigahanap na hustisya. Makakaiba ng pasaserya ang powerhouse cast na sinda Thea Tolentino, Christopher Martin, Myrtle Sarosa, Mon Confiado, Lotlot de Leon asin dakul pang iba. Ang tabayanan ng Makiling poon sa Lunes, 4 p.m. sa GMA Afternoon Prime. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hale sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, magin sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Happy weekend mga kapuso. Ako po si Kate Dolovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na puwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.